Ang kagawaran ng agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon, isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo para sa ating magigiting na magsasaka at mangingisda at para na rin sa mga individual na gustong mapabilan sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programa ang bibigay ng impormasyon patungkol sa mga programang ipinapatupad ng kagawaran ng pagsasaka at ng inspirasyong hango sa kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang iyong lingkod, JB Ergino. At ako naman po si Box de Chavez mula sa Department of Agriculture, Region 4A, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Siyempre ang ating programa ay nakapakinggan sa tulong ng ating partner radio stations, Flags Lantal Laguna 106.3 FM, Buono Peninsula 102.5 FM, Infanta 105.3 FM, at Kiss FM 95.1. At hindi lang ako JB, napapanood tayo ng sabay ng live sa ating official Facebook and YouTube channel, Department of Agriculture, RFO 4A. Yan, siyempre magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga, Kuya Books. Isang umaga ko JB. Yan, panibagong araw, panibagong episode, siyempre, at panibagong inspirasyon makukuha sa kwento naman sa at kaalaman mula sa butil ng impormasyon. Siyempre, mahalagang parte ng ating pag-uusapan o kuntahan. Ang pag-uusapan natin, Kuya Books, ay ang karne. Yan, sa tulong ng ating National Meat Inspection Service Region 4A Director, Kuya Books. Walang iba kundi si Mr. Randy Lontok. Yan, sa tulong ni Director Randy Lontok ay maalalaman natin kung ano ba yung mga pangunahin nilang tungkulin bilang parte ng ating industriya at ano yung mga kailangan tandaan upang masiguradong kaligdad yung ating mabibiling karne sa merkado. Mamaya yan sa ating programa, DABS. Yes, pero bago yung may JB, dumapo muna tayo sa mga balita ang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Pitong cluster ng mga magsasaka sa Cavite ginabayan sa pagpaplano ng DA4A. Chiverly Cagitlam magbabalita. Tinipo ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program ang 7 cluster ng mga magpapalay at magkakape sa lalawigan ng Cavite simula noong 19 hanggang 22 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito ay upang buuin ang kanilang Cluster Development Plan o CDP na tumutukoy sa 5 taong plano para sa pagpapaunlad ng sakahan simula sa pagtatanim hanggang pagmamarket. Dito ay tinulungan din silang maitatag ang bisyon, misyon at layunin ng mga grupo na silbing tunguhin nila sa pagtagal ng panahon.
Dito ay kinapanayam ang mga opisyal ng mga cluster ng Paradahan 1 at 2 Bunga Santol Rice Farmers Association, Punta Halayhay Amaya Mulawin Biga Bagtasan Hamayor Sahod Ulan Rice Farmers Association, Tres Cruces ARB Farmers Association Incorporated, Mango Growers Association of Dasma, San Francisco Damayan Kapit Kamay Farmers Association Incorporated, City of Imus Farmers Association at Daine 1 at 2 Farmers Association Incorporated. Nagpasalamat naman si Ginoong Abelino Pormes, Pangulo ng San Francisco Damayan Kapit Kamay Farmers Association Incorporated sa pag-aalay ng kagawaran sa pagtuon sa mga aspeto ng kanilang pagsasaka na mas makabubuti para sa kanilang samahan. Samantala, magpapatuloy ang aktibidad ng kagawaran sa pagbuo ng nasabing plano sa lalawigan ng Batangas sa susunod na linggo. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Kalsada ng DAP-RDP 4A nagbigay daan sa mas matatag na industriya ng kape sa Santa Maria, Laguna. Mayrel Biasa, magbabalita. Makabuluhang mga benepisyo ang tinatamasa na ngayon ng ilang mga magsasaka at residente sa Santa Maria, Laguna sa tulong ng Kayhaka to Bagumbayan Farm to Market Road ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAP-RDP. Ang proyektong ito na may habang higit 7 kilometro at halagang 106 million pesos ay natapos noon lamang nakaraang taon. Layon nitong palakasin ang industriya ng kape sa Santa Maria sa pamamagitan ng pagdugtong ng 6 na mga barangay nito sa kabayanan at mga pamilihan. Mula 2 oras na biyahe, inaabot na lamang ng higit 40 minuto ang biyahe papunta sa bayan ng Santa Maria ngayong madali nang nakakadaan ng mga sasakyan at mga hayop. Dahil dito, bumaba ang bayad sa pagpapahakot ng kape mula sa 12,540 pesos na ngayon ay 4,840 pesos na lamang. Naiibenta na rin sa mas mataas na presyo ang mga aning kape sa halagang 21 pesos kada kilo na dati ay 13 pesos dahil hindi na ito nasisira o nalalaglag sa biyahe. Dahil sa kaginhawang inihatid ng kalsada, tumaas ang kita ng mga magsasaka ng kape mula sa 3,023.36 pesos na ngayon ay 14,502 pesos. Nagkaroon na rin sila ng pagkakataong magpunla at magproseso ng kape upang mas madagdagan pa ang kanilang kita. Ilan sa kanila ay ang Cueva Farmers Association at Juan Santiago Agricultural Cooperative na may proyektong coffee processing facility katuwang ang DAP-RDP. Upang masiguradong patuloy na maghatid ng benepisyo sa mga mamamayan ng kalsada at lumakas pa ang industriya ng kape sa Santa Maria, naglalaan ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa pagpapahusay at pagpapanatili ng integridad ng kalsada. Sa ngayon ay nagsumite na rin sila ng mungkahing proyektong Farm to Market Road Sub-Project sa DAP-RDP Regional Project Coordination Office Calabarzon o DAP-RDP 4A na popondohan sa ilalim ng DAP-RDP Scale Up. Ito si May Behasa para sa Balitang Sakahan. DAP-RDP 4A tatanggap ng activity proposals para sa pagpapaunlad ng agri-value chain. Angelo Tasico, magbabalita. Tinipon ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office Calabarzon o DAP-RDP 4A ang mga kinatawan ng DA Regional Field Office Calabarzon o DA4A, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Calabarzon o BIFAR 4A at mga State Universities and Colleges o SUCs sa Calabarzon upang pag-usapan ang DAP-RDP Subcomponent 1.2. Ang DAP-RDP Subcomponent 1.2 ay isa sa mga hakbang ng DAP-RDP upang maisaayos ang mga nakikitang issue o kakulangan sa daloy ng mga produktong agrikultural. Layo nitong mabigyan ng suportang pinansyal at technical ang mga DA Technical Agencies, DA Regional Field Offices, iba pang mga ahensya ng gobyerno at SUCs sa pagkasagawa ng mga aktibidad na layong makatulong sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Sa naturang pagtitipon ay hinikayat ang mga kalahok na magpasa ng mga proposals para sa mga aktibidad tulad ng pananaliksik, pagkasanay o malawakang pagtitipon na maaaring pondohan sa ilalim ng nasabing proyekto. Ilan sa mga kalahok na nagpakita ng interes sa Subcomponent 1.2 ay ang South Luzon State University at ang BIFAR 4A na natulungan na rin noon sa kanilang pananaliksik sa kakao at seaweeds.
Cavite State University, Batangas State University at DA4A Research Division. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Saka. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Saka, ako po kayo aalis at nating nakatutok sa para kayo pagsakahan ng Calabarzon. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang, kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon RICE Program. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon RICE Program. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon RICE Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ito po ang programang DA Best ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Kuya Box, magandang umaga. magandang umaga at magandang umaga din sa aking bagong mic. Yan, talaga ako na ngayon, no? Para mas quality yung mapakinggan ng ating mga tagapakinig. Yan, at ngayong umaga nga Kuya Box, importante ang ating pag-uusapan kasi parte ito ng ating hapag sa araw-araw. Yan, sa akin. Isa sa mga favorite ko Kuya G. Yan ang garnet. Siyempre, at pangunahan ito ng ating mga kasama ang Director 2 ng National Meat Inspection Service ng Region 4A, Kuya Box. Yan, walang iba kundi si Director Randy Lontok. Sa Randy, magandang umaga at kumusta po kayo? Magandang umaga rin sa inyo dalawa ha.
Yes, sir. Light na light kayo. Yes, po. Para sa ating mga magsasaka. Yan, sir. Baka may gusto kayong batiin sa ating programa at gusto sa subaybay. Mga manonood, magandang umaga po sa inyo lahat. Yun. Magandang umaga din, sir, sa inyo ulit. Ano po? Salamat po sa pagdala ng oras sa ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Unang tanong ko, kaya parang game show yan, sir. Pero sir, unang tanong, sir, kumusta po ba ang isang Sir Randy sa pang-araw-araw na trabaho natin dito sa NMIS? Ako po naman ay ito, malimit wala sa office dahil ako po ay talagang binababa ko ang serbisyo sa ating mga local government. Gusto ko maramdaman nila yung serbisyo ng NMIS para sa kanila. Kaya talagang malawak-lawak ang jurisdiction na. Limang probinsya, 5 lalawigan. Pero kung liliputin mo yan, baka kulang ang isang araw talaga. Kaya talagang hindi malabo na talagang si Sir ay madalas ay nasa labas. Pero syempre, kilalanin muna natin kung ano ba o sino ba itong NMIS. So, ang NMIS po ay ahensya ng Department of Agriculture. Ang aming pong, ito po ay makilala siguro niyo ang aming opisina sa panguhuli ng mga halfway, mga tsa. Pero ang mandato po talaga po namin ay mag-implement ng programa at mga serbisyo na may kinalaman sa kalinisan at ligtas na karne para sa ating consumer public. Yan, alam na natin na sabi mo nga YGB kanina, bukod sa kanin, siyempre, mas masarap ang ganun. Ay, maganda nga sabi nga sa ating farmer dati, alam mo kung saan nang gagaling, ano yung binakay. Sa mga program, sir, ano ba itong mga nakalapit po kayong programa o ongoing pong programs ng NMIS? Napaka-basic lang po kami mga ginagawang service, mga programa. Yes, sir. Yun po, doon sa mga accredited natin mga bahay katayan, gaya ng mga slaughterhouse, gaya ng manok. Pero kami mga tao dyan na nagkukundak talaga ng inspection. Yes. Ini-inspect nila yung hayop kung sila ay buhay pa at kung sila ay katay na. So, mga trained inspector dito mga to, at sinisigurado nila na once na lumabas ng bahay katayan ay talagang safe kainin. So, isa yan sa mga programa namin sa opisina. And then, ang isa sa aming mga ginagawa rin, yung pag-accredit ng mga bahay katayan. Kasi once na na-accredit yan, ay nakakasunod sa pamantayan yan. Malinis yung sistema ng pagkatay, may safety program, meron talagang inspection na nangyayari. Kaya po yung karne na lumalabas ay talagang masasabi natin safe kainin na. Yes po. Ibig sabihin, sir, pagka talagang nakasunod tayo sa mga protocol, yun ang pag-maintain ng NMIS, talagang quality yung ating mga karne na nilalabas. Yes. O sa mga madalas magluto, inaapunta ko minsan niya yung may tatak nito. May tatak sa balat. Pwede ba yun, sir? Ay, yung aming ginagawa, bukod doon sa dokumento na dapat na nakasabi, magka nagtitinda yung meat vendor, ay dapat din may tatak ng pagkasuri yung mga karne. Yes, sir. Nakikita mo din yung isa. Nakatadami. Meron na tatak. Dito ba, sir, sa pag-i-implement po ng program, kumusta naman po yung implementasyon? Sabi nga natin, medyo malawak yung scope. 5 provincial, 5 weekend, sir. So, dito ay na-implement naman natin ng ayos yung ating mga programa, lalong-lalo doon sa mga accredited natin na mga establishment. Dito sa, meron tayong mga accredited na mga slaughterhouses, pero tayong 13 accredited dito na slaughterhouse dito sa Calabarzon. Yes, sir. At meron dito yung mga accredited na mga katayan na baka at ng manok. So, meron tayong mga tao na nakasang dyan na regular na nagkukundak ng inspection. Ang katunayan nga nito ay yung ating mga karne ay para malaman mo na nanggaling dito, ito may mga kasamang dokumento. Yes, sir. So, galing natin maghanap doon, mga dokumento. Usually pa, sir, sa ating mga market o sa ating mga palengke, kasama po ba yung mga documents na yun sa ating mga tindahan? Yes. Inapayo ko sa ating mga mamimili na ugaling hanapin yung tatak na pagkasuri at saka merong meat inspection certificate. Kaya meron tayong meat inspection certificate kasi yung tatak ay bisa na habang mauupos yung kanin. Nawawala na. Yes, sir. Kaya ang papasya nila yung papel na dapat nakasabit, ito tinatawag natin meat inspection certificate. Yun, good. So, ano ba masali ikaw isang consumer? Meron ka bang kumbaga by visual na tips kung paano masisiguro na sariwa pa ito o hindi na? Yung mismong karne, no? Ay napakadali natin ko yan na una-una, alam naman natin, tsura ng karne. Yes, sir. Meron tayong tingnan natin, hipis, maganda, walang amoy, at hindi
Yung kasi hindi, yung mga double deck, mga walang marme, bisan ni amoy. So, yun ang titingnan natin. Tingnan natin mabuti yung ating mga target na talagang mga set. Makikita pagkasot sa kulay pa lang. Kulay pala yan. Ibig sabihin yung gabay ng ating mga mamimili gamitin yung senses. Ano? Yes. Yung tunay. Kasi may tinuro ko sa ginaganon daw, pinipisil. First off, pinipisil daw. Yeah. Pinakausap kayo talaga, pinipisil ka dyan. Pero bago ba sir kayo napunta dito sa trabaho ninyo sa NMIS, ano ba sir yung inyong background? Bakit kayo napunta dito sa NMIS? Ako po ay nakitapos po ako ng Doctor of Veterinary Medicine. Yes. At tama-tama po na may tinapag-aralan po, fit dito sa trabaho ng National Meat Inspection Service. At sa kamarin ko rin talaga ay para pagbigyan ng serbisyo sa ating consuming public. Tsaka kayo na sa bago natin isa lang si sir sa ating camera, marami-rami na palang napuntahan si sir. Ano po? Marami ng region. Hindi talaga dito nag-stay si sir sa ating region. Sa patunay na experience. Starting January, siguro 58 mayors na napupuntahan pa dito sa Calabarzon. At yun ang isa pang susunod sa tanong. Paano niyo po ba sir mas pinapalakas pa itong mga implementasyon ng programa natin dito sa region? So, kaya pagbibigay ng kamalayan po sa ating mamamayan. Tayo ay unang-una ay sabi ko nga, ibinababa ko ang serbisyo natin sa LGU. At dito ay nabibigyan ng information drive para malaman nila po ano yung tamang hygienic handling ng karne. At dito, alam naman natin ang national para ma-implement natin yung programa, kailangan natin ng local. So kami ay nakikipag-usap sa mga mayor. Kaya po, alam mo naman ang mayor, mas pagka ako ang pupunta, nagbibigay sila ng time sa akin na away ko sa atin. So, dito sinasabi ko yung importance ng merong maayos na local meat inspection system. Ang apat na kailangan para maging maayos yung local meat inspection system, una-una dapat merong maayos na slaughterhouse. Pangalawa, dapat meron kayong trained meat inspector na mag-conduct na inspection. And then, pangatlo, dapat may basihan kayo ng mga gagawin. Kung ano yung bawal at ano yung dapat gawin. Yun yung sinasabi nating local meat inspection ordinance. And then, dapat, kung meron ka ng mga batas, regulations sa LGU, dapat may enforcement team ka. Ngayon, kung magagawa ng LGU yan, yung mga nitong yan, ay masisigurado natin ang magkakaroon ng safe production ang bawat bayan. Yes. Yun ang ating ginagawa sa para strategic talaga yung balance sa o nga naman kasi kaysa abang sa taas, hindi mo umpisahan doon sa pinagkakatayan pa lang? Kasi siyempre kami, ang national, hindi naman natin kakunti lang yung limit kami in terms of manpower. Pero binibigyan natin, ini-empower natin ang local government unit na gawin nila yung kanilang talagang mandato. Yes po. Kami ang tumutulong sa kanila na magkaroon tayo ng malinis na kami sa level nila. Dito ba sir sa takbo ng iyong karir, ano ba sir yung isa sa mga hindi mo malilimutang experience na napasubo at tao dito meron pa ba sir ganung experience? Ako kasi nung paman ay napasabak na ako kasi ang happy ng enforcement sa central office. At yun nga nakwenta ko sa iyo kanina, minsan ay siyempre kami operation, meron kasama kang media. Yun nga, minsan mas kinakabahan ka pa hindi na makaharap yung media kasi yung mag-operate ka. Dito isa sa ating naging counter on. So pa naman yung napaghandaan ko yun at naging ko na rin ako. Nasanay na ako. Yun ang kagandahan sa mga ganyan na umaharap talaga ako. Yes. Kasi isa yan sa kumbaga weapon natin. Yes. Ay importante kasi na mayroon tayong ganito para nakakapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa mga sa publiko. At talagang makikita natin yung karne sa araw-araw sa ating apak. Okay na pala. Baga pala. Breakfast pala. Meron na. Yan. Pero dito sir, sabi niya natin, maganda po ay tinatakbo. Siyempre, hindi naman po yan smooth sailing lagi. Meron ba sir mga, lalo dito sa opisina, pagsubok o suliranin na tingin nyo ay siguro kailangan pa ng improvement, kailangan pa po natin ng mas magandang suporta mula sa taas.
Ano ba sir yung nakikita mo na tingin mo kailangan pa lang ito? Actually, ito yung lagi sinasabi ko. We had 142 towns. Ilang municipality at ilang city na. Sa ngayon kasi ay out of 142, meron lang tayong 13 accredited na mga slaughterhouse. Yes po. Ibig sabihin yung 13 hindi na nakakasunod sa pamantayan. At kaya nga yan ang aking focus ng attention ko ay makuha sila. Makumbinsi sila na Mas malapit pa. kasi ang slaughterhouse ay may kukumpura ko yan sa mga basic facilities ng LGU, ng hospital, ng school. Ngayon, kung hindi ayos ang ating mga katayan, ay hindi tayo nakaka-assume na talaga malinis yung mga karne na nanggagaling sa kanila. So, malaking hamon sa akin yan at kailangan gano'n ang aking takbo ng aking mga ginagawa ngayon. At ang maganda naman ito ay yun ang mga mayor na napupuntahan ko. Yes, sir. Ay 95% nag-respond positively. Sa po, Bicol Region, nanggaling ako dyan. Out of 7 city, napa-accredit yung 5. Dito naman sa Calabarzon ay nakakapag-accredit na tayo ng 5 na mga LGU operated. Yes po. So, nagkakaroon na lang tayo ng development. Yeah. At sabi ko nga, mas maraming accredited, mas marami tayong safe source na karne. Kung hindi man bigla, ang malagay, sabi nga natin yung JB, umuusad. Yeah. Saka magandang yung discarding nga ginagawa sa plano talagang kinukumbinsi yung ating mga local government units sa talagang part ng ating mga komunidad. Kasi yung ordinance ay napakalaga para mas makakipaibayo yung kaligtasan ng ating mga Maalala ko talagang umirap yung sitwasyon ng karne nung panahon ng ASF. O sir, kumusta ba sir yung experience mo nun? Actually, ako na dito doon. Abo. At ang maganda lang dito kasi during that time si director niya, si Asset. Yes, si Asset. Ito ang magandang samahan namin. At napasama kagad namin ni Maes doon. Kami halos ang nagbabantay doon sa mga, para hindi makalabas yung mga hayop na buhay na napumpay doon sa, na tinamaan doon sa parte ng Rizal. So, yun ang naging mahirap, pero sa ngayon, yung mga experience natin ngayon, kung anong approach natin, napakaganda ng sistema ng Batangas, di ba? Yun ngayon ang nagiging modelo ng mga approach ng strategy na ginagamit niya ng ibang maaring tuwang. So, yun ang isang napakaganda po sa akin nagyari. Dahil naging parte ako ng problema, pag-resolve ng problema. At yung ganong naging experience namin, lalo na ina-adapt ng Batangas ngayon, ni Dr. Mamasinga, ng ITCPS na dito, yung mga nangyaring yun. Para maging modela naman ng approach na ginagawa mo. Okay, sir, yung mga best practices on the service. Cliché yun, pero sabi nga, experience is the best teacher. Kahit palagi na natin narinig, pero talagang probado natin yan. Yan po sir sa mga raw na karne. Yung mga byproducts ba ng karne kasama din po sa inspection ng mga lamang loob. Yan. So, ganun din yan. Kung ano yung treatment natin sa mga karne, ganun din ang treatment natin sila. Kasi marami ng mga paglabas dyan, meron ginagawa ng berisa. Tama kayo. Kasi ngayon, dati karne lang. Alam mo mga Pinoy Apo. Halos walang natitira sa ako lamang loob, lahat na. Matik po. Ewan ko ng naiilaga. Baka kasama na rin. Oo. Lagi ng mga kawawain. Parang tulingan dito sa atin. Isasaik mo, ipipikita mo, gagatahan mo. Talaga namang lahat ng suman ang matitira. Opo, sir. Pero syempre, para sa kapakanan po ng ating mga viewers po, yung jurisdiction po ba ng NMI, saan po nagsisimula? Kasi sa dami ng ahensya o nating pamahalaan. Siguro yung iba ay nagtataka ko ano ba talaga ang aming jurisdiction. Opo. Ang jurisdiction namin ay nagsisimula once yung hayop ay pumasok sa bahay katayan. At doon kami nagkukundak ng inspection, pagka hayop ay buhay na, at kung ito ay karni na. Hanggang sa ito ay makalabas hanggang sa final sa distribution channel sa palengke. Yung po pumapasok ang drone na ganimais. Para mas malinaw sa atin kung
kailan bang point natin pwedeng lapitan ng NMIS? Baka pagkakakita ng baboy, ay hindi sa NMIS siya. Oh, yan. Hindi po. Meron po tayong bai. Yan. Sabi nga sa kanina, pagpasok pa lang sa bahay katayan o sa slaughterhouse, doon pa lang mag-uumpisa. Pero yun sir, sa mga hindi po nakakarap, siguro ito yung pagkakataon para ipalam na nandito ay na may sa Calabarzon o dito sa Lipa, lalong-lalo na kasi dito parang pinakamaraming production po, halos, na karne. Saan po ba saan matatagpuan ng inyong opisina? Ang opisina namin matatagpuan dito sa Lipa City mismo, katabi ng SM City. Oo. Malapit na malapit doon, yun po kulay green na Kulay green na building. Kumbaga talagang kapitbahay natin. NMIS dito sa Lipa City. Pwedeng magkumustahan ng malapit-lapit. Isa sa mga actually pagdating sa ating mga partner, maaaring kami ay hindi direktang nakakatulong sa kanila, pero yung ginagawa namin indirect na nakakatulong sa kanila. So, maaaring itatabi ano yun. Ang role namin ay palakasin yung ating post-harvest facilities. Yes, sir. Ano yung post-harvest facilities na sinasabi ko? Inakay yung mga bahay katayan. Ang gagandahan kasi pagka na-credit natin yung ating mga bahay katayan, lumalawak ngayon yung movement ng mga karne. Kasi kung pakatay mo lang sa isang ordinary, hindi siya accredited, ang movement lang ng iyong karne ay within the city or municipality na nakalocate yung slaughterhouse. Ngayon kung siya ay accredited AA, ang karne mo ay pwedeng lumabas sa iba't ibang bayan. Pwedeng mong dali sa Manila. So yung opportunity mo na magkaroon ka ng malaking market ay magagawa mo. Yun ang kagandahan ng marami tayong post-harvest facilities. At isa pa dito, pagka-accredited yung mga post-harvest facilities natin mas marami, assure natin na ang mga consumer public na ang lumalabas dito ay safe. Safe yung karne na pwedeng kainin ng ating consumer public. Yan, salamat sir kasi mas maganda na naging malinaw sa atin. Yan. Kumbaga sa ating mga farmers, kumbaga sa value chain, mahalaga ang part ng NMIS para sabi nga sir, mas maraming opportunity. Kung sa parang kung sa mga factory parang quality assurance, quality check, gano'n. Kasi dito sa atin sir, uso yung lalo sa mga bukid-bukid, pahambagan, yung ganong term. Magkakatay ng baboy, bebenta ng ganyan, sa mas mura ganyan. Pero walang standard. Ang wag kasi natin ay tandaan po natin na meron po tayong batas. Ang tandaan po natin meron tayong batas na sinusunod. Na ang lahat po ng karne na ino-offer for sale ay dapat po i-inspect ng controlling authority. So kaya nga po sinasabi natin, kaya nga nakilala kami, ang NMIS sa hot meat kasi sa dami namin inuhuli. Sa totoo lang ngayon ay umpisa ng January, 2,000 na 2 tons ang aming nakukumpiska ng mga hot meat at saka yung mga mishap din na mga frozen. Dito po sa atin sir, yun nga po, pinag-usapan natin yung mga hot meat. Sa mga tao na gagawa ng mga ganitong bagay, ano po ba yung mga consequence of fines na mapaharap nila? Dito, aside from confiscation, ay di magbabayari pa sila ng 100,000 to 1 million. And then may kulong din sila na 6 na taon hanggang lamin nila. Bigat na parang. Ingat-ingat. Ingat sa ating mga kasama. Yun na sabi nga sa kahangaran na kumita ng kadanyan, ay lalo na namalmaan. Sabi nila sa Batangas. Kaya mas mahalagang reminder yun na hindi basta-basta yung consequence ng pagbebenta ng hot meat. Kung sakali ba sana mayroong mga farmers tayo na may concern sa NMIS, ano ba yung mga pwede nating platform na pwedeng lapitan? Pwede ba tayo mag-message sa Facebook? May number po ba? Sa email po ninyo? Email po ba? Yes. Ang sa opisina namin ay ito, 043-8773-3974. Yan, Kuya Jerry, mali mo bang ulitin? Sige, ang numero ng NMIS Region 4A ay 043-8773-3974. Yan, oo sir. Siguro sir, baka ito yung part na pwede na natin bigay ng message para sa ating mga farmer. So sa ating mga farmer, andito po ang NMIS na tumutulong sa inyo. Kabalikat nyo kami na mapaunlad ang inyong industry. Yo, maraming salamat po Sir Randy. Maraming salamat po sa inyong salamat, Oo, talaga namang busy pero pinagbigyan tayo Sir Randy.
Kasi talaga ito yung mga opportunity na gusto ko para may benta yung serbisyo ng aming opisina. Yes po. Yan, oo. At talagang Maraming salamat, Boards, sa iyo, JB, yes po. na naimbitahan kami rito. Sana magkaroon pa tayo ng mas maraming opportunity. Yan. Wala naman sir. Kasi talagang yun ang ating layunin na mas mapalawig yung mga programa ng ating ahensya. Yes. Okay. Yan nga mga ka-IPs na naman kuntahan na lumipas at sabi nga na sa kanina, mas marami pa ang opportunity. Kaya naman huwag kayong aalis. Tumutok lang dito sa Talakayang Pangsakaan ng Ayon Calabarzon. sa pag-aaral, ang balinghoy o kaboting kahoy ay isang mabisang mapagkukunan ng enerhiya at protina sa buong mundo. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang malaking pakinabang nito maging sa mga hayop. Alam niyo ba na ang kamoting kahoy ay ginagamit ng panlahok bilang pagkain ng mga hayop tulad ng baka, tupa, kambing at baboy. Maliban sa mais, ang pinatuyong ugat ng balinghoy at dahon nito ay pwedeng gawing alternatibo bilang pagkain ng mga hayop. Mas mura rin itong feed ingredient habang napapanatili ang tamang paglaki ng ibon o manok. Kaya naman, nariyan ang kagawaran ng pagsasaka na handang magbigay ng akmang kasanayan sa tamang pag-aalaga ng kamoting kahoy. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Anila, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay bigas o palay. Pumapangalawa naman ang mais. Ang mais ay mainam na pinagmumulan ng bitamina A at mineral tulad ng calcium at phosphorus. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong ang pag-upgrade ng teknolohiya para madagdagan ang produksyon at kalidad ng mais. Upang mapanatili ang magandang bunga ng mais, mahalaga ang maayos na patubig o irigasyon dahil kailangan nito ang maraming tubig. Maliban sa tubig, dapat ding ikonsidera ang weed management, kung saan ginagawa ang off-bearing at healing up para hindi tumubo ang mga damong ligaw sa pagitan ng mga tudling ng mais na puti. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ang sarap talaga ng mushroom. Bukod sa maganda siyang tignan, masustansya pa. Tama ka dyan, friend. Pero, alam mo ba kung anong sikreto ng mushroom? Kaya yan ganyan. Hindi eh. Ano ba yun? Ito ay tinatawag na green spawn o ang butil o di kaya planting material na ginagamit sa pagpapalaki ng mushroom at ang isa sa mga epektibong sangkap nito ay ang butil ng sorghum na kadalasang ginagamit para sa mga oyster, milky at reishi mushrooms. Oh, may ganun pala? Siguro ito rin ang dahilan kung bakit masustansya ang mushroom. Oo naman, malaki ang advantage ng paggamit ng sorghum grains sa mga mushroom dahil taglay nito ang mataas na nutrisyon at madalas inilalagay ang mushroom grain spawns sa heat-resistant polypropylene or PP bags, bote o garapon. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sabi nila, ang buhay ay weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon.
Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon RICE Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. What's up mga ka-agri? Nais nyo rin bang matutong mag-produce ng sarili nyong mushroom? Huwag kayong mag-alala. Tutulungan kayo ng Syudad Agrikultura. Sabi nga Kuya Bobs, bringing agriculture in the comfort of your homes. Ang Syudad Agrikultura ay na-establish nga noong 2022. Yan, at paano ba kayo mag-uumpisa mag-produce sa sariling mushroom? Siyempre ay meron silang binibentang mushroom growing kit na abot kanya ng mga halaga. Nagkakahalaga lamang ito kay GB ng 195 pesos kung retail at kung wholesale na mas mura, 150 pesos yata. Kaya kung gusto niyo na mag-umpisa para mag-produce ng inyong mushroom, maaaring kontakin si Sir Sandy Nera sa numerong 0919-0022-489. Ulitin po natin, 0919-0022-489. Yan, sa mga gusto mag-power up gamit ang mushroom mga suki, bili na! Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority, noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pero hindi mo alam kung ano nga ba ito. Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbak ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program.
Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding OINC. Ano nga ba ang OINC? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang I ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa AgriStory. Isang masipag at matiskarteng magsasaka ang tumatayong pangulo ng cluster ng mga magagatas sa bayan ng General Trias, Cavite. Siya ay si Ginoong Samuel Putante na nagsimula sa iba't ibang trabaho at hindi nagtagal ay nanindigan sa pag-aalaga ng kalabaw, dala ang inspirasyon sa pagmamahal sa hayop na nakuha niya sa mga magulang. Nagsimula po ako ng paggagatas. Actually, 2009 ako sumali sa kooperatiba. Nabigyan ako ng Philippine Carabao Center under ng Department of Agriculture ng 2 alagaing Italian. Hindi ko naman mapaalagaan sa mga kumpare ko. Kaya nag-hands-on na ako sa pag-aalaga ng kalabaw. Actually, may background naman ako ng pag-aalaga ng kalabaw kasi maliit pa ako. Katulong na ako ng tatay ko sa pag-aalaga ng kalabaw. Dati po akong seaman, 14 na taon na akong marino sa barko. Pero ako may passion na rin sa pag-aalaga ng hayop. Kasi dati ang alaga ko mga baka. Nung seminar sa Gentry, natutunan ko mas maganda pala mag-alaga ng kalabaw. Kaya doon ako nag-sit sa kalabaw. Isa si Ginoong Samuel sa nagsimula ng samahan ng magagatas sa General Trias. Kung kaya, kasama siya sa mga umarap sa mga unang pagsubok noon ng kooperatiba, gaya ng kakulangan sa mga kagamitan at kaalaman. Noong ako sumali dyan ng 2009, aksidente nga agad pagsali ko, officer agad ako. Kaya nakita ko agad yung malaking problema sa kooperatiba. Nung una sila nagsimula, bayanihan system pa. Kasi noon na ang empleyado, 3 o 4 lang. Ang unti-unting hakbang ng pagprogreso ang humimok sa mga magsasaka sa General Trias na sumali sa grupo ni Ginoong Samuel. Lalo pa silang dumami ng tuluyang makilala at makatanggap ng mga interbensyon mula sa kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon. Actually, antes pa, nung nagsisimula pa yun noong 2005, katuwang na rin yung Department of Agriculture, yung Philippine Carabao Center, yung DTI, DOST, yan ang mga nakatulong na una sa amin. Unang-una yung sa logistic namin kasi dati noon, yung ang sasakyan namin, limitado kasi sasakyan namin. Noong nabigyan kami ng truck at saka yung van, nagamit namin sa feeding program. Napakalaki na itulong sa amin. Ang bawasan yung mga gastos namin sa kooperatiba sa tulungan ng mga vehicle na binigay ng Department of Agriculture. Yung F2C2, kasi doon sa F2C2,
yung clustering kasi ng mga farmer at fisher folk, sama-sama mapapataas yung kita. Kayo makakapag-demand ng market. At ngayon nga, tinuturuan kami sa mga seminar kung paano pa mapapaulad ng mga ang kooperatiba, katulad ng paggagawa ng mga operation manual namin at saka yung product development. Kaya napakalaking tulong na nai-enhance kami sa lalo na yung mga board of directors at yung mga manager na paano pa mapapaulad ng kooperatiba. Isa yun sa napakagandang legacy ng F2C2. Pinaigting at mas pinalakas ang samahan ng General Trias Dairy Racers Multipurpose Cooperative nang mapabilang sa mga cluster na itinatag ng kagawaran sa ilalim ng programang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program. Ipinagmamalaki rito ni Ginoong Samuel ang mga kalakip nitong pagsasanay na nakatulong na mas gawing organisado ang bawat galaw ng mga opisyal at miyembro sa grupo. Kumpara sa Walisan, talagang nagkakabukulo-bukulo. Pag kasi nagkakabukulo, yung maraming magagawa. Saka yung mga ideas natin, pagka pinagsama-sama natin, magkakaroon tayo ng magandang puwang ng ating mga kaisipan at makakaroon tayo ng magagandang ideas para sa ikakaulad ng hindi lang mga farmer dito sa Cavite, maging sa farmer sa buong Pilipinas. Kasi hangad natin talaga yung mga farmers natin, umangat yung mga pamumuhay. Mahaba man ang tinahak na landas ni Ginoong Samuel para sa ikabubuti ng kanilang grupo, itinuturing na nilang tagumpay ang katayuan ngayon na narating na ng kooperatiba. Sa huli ay paninindigan na mas paunlarin pa ang pagsasaka, pasasalamat sa kagawaran at panghikayat sa ibang samahan, ang handog na mensahe ni Ginoong Samuel. Unang-una talaga nagpapasalamat ako sa pamunuan ng agriculture, lalo na sa ating presidente na sekretary ng agriculture ngayon, na talaga namang ramdam namin ang maliliit na magsasaka at ng kooperatiba, yung mga tulong na pinaaabot nila. Sana nga magtuloy-tuloy pa yung kanilang pagtulong sa mga kooperatiba para lalong umalad ang ating magsasakang Pilipino at maging umalad yung ating bansa sa hinaharap. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamuting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng cassava cookies. Paano simulan? Sanayin muna ang mga harina at baking powder at haluing mabuti. Tapos, idagdag ang desiccated coconut, pagsamahin ng margarine, asukal at itlog ng paunti-unti. Unti-unti ring idagdag ang flour mixture sa margarine mixture. At pag nahalo ng mabuti, ihugis ang mixture sa maliliit na bola at ilagay sa greased cookie sheet at pisain ng tinidor. Panghuli, pwede mo pa itong i-bake sa katamtamang init hanggang maging golden brown ang kulay. Madali lang, di ba? Yan ang kamuting kahoy. Yummy na! Healthy pa! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Corn and Cassava Program. Ano nga ba ang kamuting kahoy? Isa ito sa pinakaimportanteng halamang ugat sa Pilipinas na maraming pwedeng paggamitan. Maliban sa pagkain ng tao at ng hayop, ito ay ginagamit din bilang sangkap sa mga produktong industrial. Tumutubo ang mga kamuting kahoy sa mga lugar na halos pantay ang pag-ulan sa buong taon. Kung nais mong magtanim, pumili ng taniman na may lupang sandy o clay loam. Ihanda ang lupa sa pamamagitan ng pag-aararo ng 2 hanggang 3 beses at sundan ng pagtutudling kapag may sapat ng halumigbigan lupa. Gumawa rin ng mga ridge na may 15 hanggang 20 sentimetro ang taas at 75 hanggang 100 sentimetro ang layo sa pagitan ng mga tudling. Itanim ang mga pananim sa mga tudling na may layong 1 sentimetro sa pagitan nila. Itanim ang mga ito sa posisyong pahilig kung tuyo ang lupa at patayo naman kung itatanim ito sa tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Uy, may uod!
Kaibigang uudin kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala, tay. Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, anak. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisa. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisa sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman, tay. Kaya ikaw nauud ka. Bad uud ka. Alis ka dyan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Alam niyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamoting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng polvoron. Paano simulan? Kailangan mo lang tustahin ang cassava flour hanggang sa maging golden brown ito. Tapos, paghaluin ang asukal at powdered milk. Idagdag naman ang tunaw na mantikilya at haluing mabuti. Pagkatapos ay hulmahin gamit ang polvoron molder. At panghuli, balutin ito gamit ang cellophane. Madali lang, di ba? Yan ang kamoting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Isa sa mga isinusulong ng kagawaran ng pagsasaka ay ang pagsasagawa ng GAHAP. Pero ano nga ba ito? Ang GAHAP o Good Animal Husbandry Practices ay tumutukoy sa mga kasanayan upang masiguro ang kaligtasan sa pagkain sa produksyon, pag-aani at tamang handling ng mga poultry, livestock at mga produkto nito. Sa pagsasagawa ng mga ito ay maaaring makakuha ng GAHAP certification mula sa Department of Agriculture. Ito ay nagpapatunay na ang livestock o poultry farm ay sumusunod at nagsasagawa ng GAHAP na naaayon sa Philippine National Standards o PNS. Ilan sa mga layunin ng GAHAP ay tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga manggagawa. Siguraduhin na mga produktong pang-agrikultura ay ligtas na gamitin o kainin ng mga tao. Maisaayos sa mga pangangalaga ng mga hayop at pamamalakad sa bukirin. Tandaan, ang aplikasyon upang maging GAHAP certified ang inyong farm ay libre. Parehas pala kami ng GAHAP certification. Libre kasi hindi mahal. Hays. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa GAHAP, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Sari-sari na naman natin Agri-Daldal, Agri-Dani, pero maraming salamat sa iyong kaalaman. Yan, at ito na po, bumubuo ng bagong edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Nawa po ay marami kayo natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po ako sa susunod nating talakayan tuwing araw ng Miyerkules sa ganap ng 9 hanggang alas 10 na umaga. Sabay mapapakinggan sa ating mga partner radio station sa ating talakayan. Radyo natin Laguna 106.3 FM, Bundok Peninsula 102.5, Infanta 105.3 at Kiss FM 95.1. Siyempre, live din ang ating programa Kuya Bugs sa ating Facebook at YouTube channel Department of Agriculture RFO 4A. At siyempre, meron na rin tayong bagong platform ang Spotify. Uy, gumado sila pakinggan. Ang mga nakalipas nating programa ay balikan nyo dito sa ating Spotify. Yan, muli ako po niya ni God. Pag sa Chavez na nag-iiwan ng isang kasabihan o ugot, Kuya JB. Ano ba yan? Matuloy pa ugot? Ay, syempre naman. Sana sa pag-ibig meron din NMIS. Bakit? Kasi para masigurado at ma-inspect yung safety ng mga tao papasok sa buhay natin. At ako po si Jake Serino
At sa hanap po ng aming Regional Executive Director Milo de los Reyes at sa umubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyo po pagsubaybay. Kaya naman, lagi tumutok sa Talo kayo ang pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang